Happy Sabbath, mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. Basahin natin ang Mark chapter 8 verse 27 hanggang 38. What shall a man give in exchange for his soul? Yan ang tanong. Sa verse 38, whosoever therefore shall be ashamed of me and my words and these adulterous and sinful generations, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh into the glory of his Father with the holy angels. Ano ba ang magiging kapalit ng ating kaluluwa? Sabi ng Panginoon, kung ano ay kung atin siyang ikakahiya sa harap ng mga tao, ikakahiya din tayo sa harap ng Ama at sa Kanya. Ibig sabihin, dumidepende ang ating kaligtasan sa ating ginagawa. Kung ano ang gagawin natin, yun din ang magiging kapalaran ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, pag ikahiya natin siya sa harap ng mga tao, ikakahiya din natin tayo niya doon sa harap ng tao at sa maraming. Kaya ano ang pag-iyak? Bakit sinasabi na ikakahiya? Kasi kung minsan mga kaibigan at mga kababayan, nahihiya tayo na ipakilala ang ating Panginoon, ipakita ang Panginoon sa ating buhay, sundin ang kanyang kalooban. Nahihiya ang tao o kaya ang mag-invite ng tao na sabihin sundin natin ang kalooban o mag-message mula sa banal na kasulatan na nahihiya kita. Kaya sa ganitong paraan, maaaring ikahiya din tayo. At hindi maaari talagang ikakahiya tayo ng Ama sa harapan ng Ama ng ating Panginoon. Kaya upang hindi tayo ikahiya ng Ama doon sa Ama ng ating Panginoon, hindi tayo ikahiya ng Panginoon sa harap ng Ama sa mga anghel, ay dapat ipakilala natin siya sa mga tao, gustuhin man o hindi ng mga tao, sapagkat yon ang ating pamamaraan, yun ang sinasabi niya upang tayo naman ay karapat-dapat sa harap ng Ama. Kaya dito mga kaibigan, ano ang pagkakahiya? Yung hindi mo pagsunod sa kanyang kalooban at hindi paggawa ng naayon sa kanyang kalooban, kahit alam mo ang mabuti dapat mong gawin, yan ay hindi mo ginagawa, yun ay nangangahulugan na ikaw nahihiya. Nahihiyang ipakilala ang Panginoon at sundin ang kanyang kalooban. Alam niyo, ang ating Amang si Yahweh ay naghihintay kung ano ang ating gagawin na patungkol sa kanyang at naayon sa kanyang kalooban, sapagkat yun ang kanyang tinitingnan upang tayo ay ariin niyang isang banal o isang naglilingkod kung tayo ay gumagawa ng ayon sa kanyang pinag-uutos sa atin at sa kanyang kalooban. Yan lang po mga kaibigan, at mapagpalang araw, pagpalain tayo ng ating Panginoon Yeshua.